Napakahirap isipin na sa isang ordinaryong araw, ang isang simpleng pag-uwi galing sa trabaho ay pwedeng maging huling beses na makikita ka ng mga mahal mo sa buhay. Ito yung uri ng takot na madalas nating pinapalampas kasi iniisip natin na hindi naman mangyayari sa atin o sa pamilya natin. Pero sa totoong buhay, ang trahedya ay walang pinipiling oras, lugar o tao. Bigla na lamang itong darating at sa isang kurap ay babaguhin ito ang takbo ng lahat. Ito ang naging simula ng isang kwentong yumanig sa buong bansa. Partikular na sa magandang lungsod ng Puerto Princesa sa Palawan. Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang dokyo sa dilim. Si Jovelyn Galieno, 22 taong gulang ng mga panahong yon, ay isang batang napakasipag, madiskarte at talagang maasahan ng kanyang pamilya. Para sa mga nakakakilala sa kanya, si Jovelyn ay yung tipikal na mabait at simpleng dalaga na walang ibang hinahangad kundi ang matulungan ang kanyang mga pamilya na umasenso sa buhay upang matustusan ang kanyang pangangailangan at makatulong. Sa gastusin sa bahay ay pumasok siya bilang isang empleyado sa loob ng isang sikat na mall sa Puerto Princesa, partikular na bilang isang sales associate. Gaya ng marami sa atin na ang routine ni Jovelyn araw-araw ay paikot-ikot lamang sa kanyang trabaho at sa pag-uwi sa kanilang tahanan. Isang simpleng buhay, walang kaaway at punong-puno ng pag-asa para sa hinaharap. Tuwing papasok siya sa kanyang trabaho, alam ng kanyang pamilya na ligtas siya dahil ang mall ay isang pampublikong lugar na maraming tao at may mga security guard. Sino ba naman ang mag-aakala na sa mismong lugar na ito magsisimula ang isang napakalaking misteryo? Dumating ang gabi ng August 2022 matapos ang kanyang buong shift sa trabaho sa loob ng mall. Naganda na si Jovelyn para sa pag-uwi niya. Regular ang oras ng kanyang pag-out kaya alam ng pamilya niya kung anong oras siya dapat makarating sa kanilang bahay. Bago siya tuluyang lumabas ng mall ay nagawa pa niyang mag-text o magpaalam sa kanyang pamilya na pauwi na siya. Isang ugali na nakasanayan na ng isang mabuting anak para hindi mag-alala ang mga magulang. Ayon sa mga nakalap na ebidensya at kuha ng CCTV sa loob at labas ng mall, nakita si Jovelyn na naglalakad palabas matapos ang kanyang trabaho. Suot ang kanyang uniforme at bitbit ang kanyang mga gamit, normal ang kanyang kinikilos. Walang kahinahinala sa kanyang mga galaw. Sumakay siya sa pampublikong sasakyan na siyang karaniwang sinasakyan ng mga commuter sa Puerto Princesa para makauwi sa kanilang mga destinasyon. Base pa nga sa mga huling ulat, may nakasabay pa siyang kakilala o nakasalamuha sa loob ng sasakyan na nagpapatunay na maayos siyang nakasakay at papunta na talaga sa direksyon ng kanilang komunidad. Pero pagkatapos ng sandaling yon, ang lahat ay nabalot na ng malaking katanungan. Lumipas sa mga minuto hanggang sa maging oras. Ang oras na dapat ay nasa bahay na si Jovelyn ay lumagpas na. Ang kanyang ina at mga kapatid ay nagsimula ng kabahan. Sa simula ay iniisip nila na baka na traffic lamang ang sasakyan o baka may dinaanan lamang si Jovelyn saglit na importante. Pero habang lumalamig ang gabi ay lalong tumitindi ang takot sa kanilang mga puso. Hindi kasi ugali ni Jovelyn ang magpaantala ng hindi nagsasabi, lalo na't gabi na. Sinubukan ng pamilya na tawagan ang kanyang cellphone, nagre-ring lamang ito nung una pero walang sumasagot. Paulit-ulit silang nag-text, nagtatanong kung nasaan na siya at kung bakit hindi pa siya dumarating. Pero walang reply na bumabalik. Hanggang sa kalaunan, ang cellphone ni Jovelyn ay hindi na makontak. Dito na nga tuluyang napatunayan ng pamilya na may hindi magandang nangyari sa dalaga. Ang gabi na yon ay lumipas na walang Jovelyn na umuwi sa pintuan ng kanilang bahay. Walang nakakalam kung saan siya bumaba, kung nakarating ba siya sa kanilang barangay o kung may humarang ba sa kanya sa daanan. Ang huling alaala na hawak ng lahat ay ang malinaw na kuha ng CCTV habang naglalakad siya palabas ng mall, isang larawan ng isang empleyadong pabalik na sana sa piling ng kanyang pamilya. Ngunit tuluyan ang nilamon ng dilim at ng misteryo pagkatapos ng huling pagkakataong yon. Matapos ang gabing yon, kung kailan hindi na nakauwi si Jovelyn Galieno sa kanyang tahanan, tuluyan ang binago ang buhay ng kanyang pamilya. Ang dating tahimik at payapang takbo ng kanilang araw ay napalitan ng walang katapusang takot sa pag-alala at puyat. Hindi na sila mapakali ang bawat minutong lumipas na wala silang balita tungkol sa kinakaroonan ng dalaga ay parang isang mabigat na parusa.
Dahil dito alam ng pamilya na hindi sila pwedeng maupo lamang at magantay. Kailangan nilang kumilos ng mabilis. Dahil alam ng kahit na sinong magulang o kapatid na sa mga ganitong sitwasyon ay napakahalaga ng bawat oras. Sa unang naging hakbang ng pamilya at ng mga malalapit na kaibigan ni Jovelyn ay ang paghingi ng tulong sa pinakamalakas na platform sa modernong panahon, sa social media. Gumawa sila ng mga missing person poster kung saan ay malinaw na nakasulat ang mga personal na detalye ni Jovelyn. Nakalagay doon ang kanyang pangalan, ang kanyang edad, ang kanyang taas, ang huling uniforme na suot niya bago siya nawala, at ang mga numerong pwedeng tawagan ng kahit na sinong makakakita sa kanya. Ang mga poster na ito ay mabilis na ipinost sa Facebook sa tulong din ng mga netizens. Kumalat ito na parang wildfire. Libo-libong shares, comments and reposts ang natanggap ng panawagan ng pamilya. Lahat ay nakikiisa upang maging mga mata at tenga sa buong lungsod ng Puerto Princesa at maging sa mga karatig bayan sa Palawan. Dahil sa tindi ng ingay na nilikha ng social media, hindi lang mga netizens ang nakuha ang atensyon kundi ang buong lokal ng komunidad. Naging usap-usapan si Jovelyn sa bawat sulok ng Puerto Princesa, ang mga tao sa palengke, ang mga driver ng tricycle at multicab, ang mga tendera sa tabi ng daan. Lahat sila ay naging pamilyar sa mukha ng dalaga dahil sa mga nakikita nila online. Hindi nagtagal, nagkaroon ng malawakang bayanihan. Maraming mga volunteers, mga grupo ng kabataan at mga concerned citizens ang voluntaryong nagprint ng mga physical copies ng missing posters at idinikit ito sa mga poste ng kuryente, sa mga waiting shed at sa mga terminal ng sasakyan. Ramdam mo sa buong lungsod ang matinding pagnanais ng mga tao na makatulong para mahanap ang isang working student na bigla na lamang naglaho. Kasabay ng pagkilos ng komunidad, pumasok na rin ng husto ang mga otoridad sa eksena. Ang lokal na pulisya ng Puerto Princesa ay agad na nagbuo ng tracker team para tutukan ang kaso ni Jovelyn. Hindi naging madali ang trabaho ng mga pulis dahil napakalawak ng pwedeng maging ruta ng dalaga matapos niyang lumabas ng mall. Ang unang malaking hamon sa investigasyon ay ang pagsusuri sa lahat ng mga posibleng CCTV footage na nakakalat sa mga daan na pwedeng dinaanan ng sinakyan ni Jovelyn. Araw-gabi ang ginawang pag-review ng mga investigador sa mga video. Tinitigan nilang mabuti ang bawat sasakyang dumadaan. Sinubukang hulaan kung aling sinakyan ng dalaga at kung saang eksakto ang naging huling lokasyon kung saan siya bumaba. Pumunta rin ang mga pulis at ang pamilya sa lugar kung saan pinapaniwala ang huling nagkaroon ng signal ang cellphone ni Jovelyn bago ito tuluyang namatay. Sinuyod ng mga tracker teams kasama ng mga volunteer at barangay tanod ang mga madidilim at liblib na bahagi ng komunidad. Pati na rin ang mga damuhan at bakanting lote sa paligid ng kanyang karaniwang ruta pauwi. Bawat sulok ay tinitignan. Bawat taong nakatira sa malapit ay tinatanong kung may napansin ba silang kahinahinalang sasakyan o komosyon ng gabi na yon. Ngunit sa kabila ng napakalaking operasyon na ito, lumipas sa mga araw na walang anumang malinaw na lead na lumutang. 1 linggo, 2 linggo ang nagdaan pero blanco pa rin ang mga otoridad. Ang sinakyan ni Jovelyn ay hindi rin kagad natukoy ang plate number dahil sa tindi ng traffic at labo ng mga lens ng mga kamera sa kalsada. Ang bawat anggulo na tinitingnan ng mga pulis ay tila ba humahantong sa isang saradong pader. Walang nakasaksi sa mismong sandali ng kanyang pagkawala at walang sinumang makapagbigay ng direktang impormasyon kung buhay pa nga ba si Jovelyn o kung may masama nang nangyari sa kanya dahil sa kawalan ng malinaw na sagot mula sa investigasyon. At sa patuloy na pagtagal ng panahon ay nagsimula nang pumasok ang iba't ibang haka-haka at teorya sa internet. Ang social media na noong una ay naging instrumento para sa paghahanap ay unti-unti nang naging pugad ng mga kung ano-anong kwento at espekulasyon. Marami mga netizens ang nagsimulang maging instant detectives. May mga nagpo-post na mga teorya na baka si Jovelyn ay biktima ng isang malaking sindikato ng kidnapping na nag-ooperate sa Palawan. May mga gumawa ng kwento na baka may kinalaman ng mga banyaga o mga taong may matataas na katungkulan sa lugar kaya parang nahihirapan ang mga pulis na makuha mga tamang footages. May mga teorya pa nga na lumabas online
na nagsasabing baka naglayas lang ang dalaga dahil sa matinding stress sa pamilya sa pagtatrabaho. Isang bagay na mariing tinanggi ng kanyang pamilya dahil kilala nila si Jovelyn bilang isang responsabling anak na hindi kailanman gagawa ng mga ganong bagay na magdudulot ng labis na pasakit sa kanyang pamilya. Ang pagdami ng mga pekeng balita o fake news online ay mas lalo lamang nagpabigat sa nararamdaman ng pamilya. Tuwing may makikita silang post na nagsasabing natagpuan si Jovelyn o may nakakita raw sa kanya sa ibang probinsya, agad naaasa ang pamilya, ngunit sa huli malalaman nilang gawa-gawa lamang pala ng mga tao naghahabol ng views at shares sa internet. Ang malawakang paghahanap na ito ay naging isang emosyonal na roller coaster para sa lahat ng mga kasangkot. Habang lumilipas sa mga araw ng walang magandang balita, ang pag-asa na makikitang ligtas si Jovelyn ay dahan-dahang nababalutan ng takot at kalungkutan. Ang buong Puerto Princesa ay tila ba nag-aabang sa kung ano nga ba ang susunod na mangyayari habang ang pamilya ni Galieno ay patuloy na kumakapit sa panalangin. Umaasa na sa kabila ng kawalan ng lead at sa dami ng mga nakakaligaw na teorya online ay may isang totoong liwanag na lilitaw upang ibalik sa kanila ang kanilang mahal sa buhay. Matapos ang ilang linggo ng walang humpay na paghahanap, pagdarasal at pag-asa, ang takbo ng investigasyon sa pagkawala ni Jovelyn Galieno ay biglang humantong sa isang madilim at nakakangatugtuhod na kabanata. Sa isang masukal, madamong lugar na malayo sa kabihasnan at sementadong kalsada ng lungsod. Partikular na sa isang bakanting lote sa barangay Santa Lourdes. Isang hindi inaasahang pagtuklas ang naganap, isang residente o napadaang individual ang nakapansin sa isang kahinahinalang amoy at sa mga kalat sa gitna ng mga matataas na talahib. Nang lapitan at usisain ito, tumambad ang mga skeletal remains o mga sunog at tila natitirang buto na lamang ng isang tao. Ang mga labi ay halos wala ng laman o balat. Isang palatandaan na ang katawan ay sumailalim na sa matinding agnas o kaya naman ay sadyang pinakialaman upang mabilis na mabulok at hindi agad makilala ng sinuman. Ang balitang ito ay mabilis na nakarating sa himpilan ng pulisya at sa isang iglap ay umabot din sa kalaman ng nagdadalamhating pamilya. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Scene of the Crime Operatives o SOCO upang bakuran ang lugar at simulan ang masusing pag-inspeksyon sa bawat sulok ng masukal na loteng yon. Sa paghahalughog ng mga investigador sa paligid kung saan natagpuan ang mga buto, hindi lang ang mga labi ng tao ang kanilang nakita. May mga natagpuan ding ilang personal na gamit na nakakalat malapit sa kalansay. Kabilang sa mga personal na gamit na ito ay ang mga piraso ng damit, tsinelas, isang bag at iba pang mga maliliit na dokumento na pagmamay-ari ng isang babae. Nang siyasating mabuti ng mga pulis sa mga gamit na ito, ang bawat detalye ay tila ba direktang tumuturo sa isang pangalan na 3 linggo nang hinahanap ng buong lungsod. Nakita sa mismong pinangyarihan ng pagkatuklas ng isang ID at iba pang pagkakakilanlan na nakapangalan kay Jovelyn Galieno. Ang mga natagpuang damit, tsinelas at kung ano-ano pa ay kahawig din ng mga huling kasuotan na suot ng dalaga ng gabi ng August 5, 2022 bago siya tuluyan na lumabas ng mall at mawala na parang bula. Nang mabalita ng pamilya Galieno ang mga natagpuang personal na gamit, agad na binalot ng napakatinding takot at pangamba ang kanilang mga puso. Ang maliit na pag-asa na pinangahawakan nila sa loob ng 3 linggo, ang pag-asa na baka buhay pa si Jovelyn. Baka itinago lamang siya sa kung saan o baka naghahanap lamang ng paraan para makauwi ay biglang gumuho sa isang sandali. Agad na pumunta ang pamilya sa lugar at sa himpilan ng pulisya para tingnan ang mga na-recover na gamit. Sa kabila ng sakit, kinailangan nilang harapin ang posibilidad na ang kanilang minamahal na anak at kapatid na umalis lamang para magtrabaho at mag-aral ay humantong sa isang kahabag-habag at brutal na katapusan sa gitna ng isang liblib na damuhan. Gayunpaman, batid ng mga investigador na hindi sapat ang pagkakahanap ng ID at mga damit para opisyal na ideklara na kay Jovelyn ang mga butong yon sa ilalim ng batas at ng tamang proseso ng kriminal na investigasyon. Ang mga skeletal remains ay kailangang dumaan sa isang masusing forensic examination. Masyadong mabilis ang pagkawala ng balat at laman ng katawan sa loob lamang ng 3 linggo. Kaya naman nagkaroon din ng pagdududa
ang ilang eksperto at maging ang publiko kung paanong naging purong kalansay na lamang ang biktima sa ganong kaiksing panahon. Kailangan ng siyentipikong basihan upang patunayan ang totoong pagkakakilanlan ng bangkay. Maingat na kinolekta ng forensic experts ng SOCO ang bawat piraso ng buto, bawat ibla ng natitirang ebidensya at mga personal na gamit na nakita sa scene of the crime. Ang mga ito ay maingat na nilagay sa mga evidence bags upang dalhin sa laboratorio para sa mas malalim na pagsusuri. Bukod sa pagtukoy kung si Jovelyn nga ba ito, layunin din ng mga doktor at eksperto na malaman kung ano ang naging sanhi ng kamatayan o cause of death ng biktima. Kung siya nga ba ay sinaksak, binaril o sinakal bago iniwan sa masukal na lugar na yon. Ang pagkatuklas na ito sa Barangay Santa Lourdes ang tuluyang nagbukas sa isang mas masalimuot at masakit na yugto ng kaso, kung saan ang pamilya at ang buong komunidad ay napilitang magantay sa gitna ng matinding pagdadalamhati at kaba, habang ang mga eksperto ay nagsisimula ng suriin ang mga labi para sa susunod na hakbang ng hustisya. Dahil purong kalansay na lamang ang na-recover at marami ang nagdududa kung paanong mabilis na naagnas ang katawan sa loob lamang ng mabilis na panahon ay hindi sapat ang pagkilala sa pamamagitan ng mga natagpuang damit, tsinelas at school ID. Upang magkaroon ng hindi mapapasubaliang katibayan, opisyal na isinailalim ng mga otoridad ang mga natagpuang labi sa isang masusing DNA testing. Ito ang naging huling barahan ng mga investigador upang mapatunayan sa siyentipikong paraan kung si Jovelyn Galieno nga ba ang biktima sa karumal-dumal na krimeng ito. Kumuha ng mga sample tissue o bahagi ng buto mula sa kalansay ang mga forensic experts ng Philippine National Police o PNP Crime Laboratory at kumuha rin sila ng DNA samples mula sa mismong ina at mga kapamilya ni Jovelyn upang pagtabihin at ihambing ang mga ito. Ang prosesong ito ay hindi madali at hindi rin mabilis. Nangangailangan po ito ng ilang araw o linggo ng maselang pagsusuri sa loob ng laboratorio. Habang naghihintay ng opisyal na resulta ang lahat, ang kapaligiran ng Puerto Princesa at maging sa buong bansa ay nabalutan ng isang matinding tensyon. Ang pamilya Galieno ay naiwang nakalutang sa gitna ng matinding pag-asa at takot. Umaasa na sana ay magnegatibo ang resulta upang buhay pa ang tsansa na makitang muli ang kanilang anak, ngunit natatakot na baka tuluyan ng selyuhan ng agham ang kanilang pinakamatinding bangungot. Habang nagpapatuloy ang mahabang paghihintay na ito sa resulta ng DNA testing, mas lalong tumindi ang pag-asa at interes ng publiko. Ang kaso ni Jovelyn ay tuluyan ng naging pambansang balita. Araw-araw ang mga lokal at pambansang istasyon ng telebisyon, radyo at mga pahayagan ay may mga live updates tungkol sa takbo ng investigasyon. Sa mundo naman ng social media, lalo pang naging aktibo ang mga netizens. Ang bawat post ng pamilya, ang bawat pahayag ng pulisya at ang bawat anggulo ng crime scene ay hinihimay, pinag-uusapan at ginagawan ng kani-kanilang interpretasyon ng mga tao online. Nagkaroon ng mga debate at talakayan kung totoong kay Jovelyn nga bang buto o kung may nagaganap na cover-up o pagtatakip. Kalaunan, dumating ang araw na kinakatakutan ng marami, nilabas ng PNP Crime Laboratory ang opisyal na resulta ng DNA analysis. At sa kasamaang palad, ang siyentipikong pagsusuri ay nagbigay ng isang final at hindi mababagong katotohanan. Ang na-recover na kalansay sa Barangay Santa Lourdes ay may 99.9% match sa DNA profile ng pamilya Galieno. Kinumpirma ng DNA analysis na ang mga labi ay walang iba kundi kay Jovelyn Galieno, ang maliit na pinto ng pag-asa na pinangahawakan ng pamilya. Sa loob ng mahabang panahon ay tuluyan ng sinarado ng malupit na katotohanan. Patay na ang 22 taong gulang na working student. Ang kanyang mga pangarap na makapagtapos ng kolehiyo at may ahon sa kahirapan ng kanyang pamilya ay tuluyan ng nagwakas sa gitna ng isang masukal na lote. Dahil sa kumpirmasyon ng DNA, ang kaso ay opisyal nang naging isang ganap na murder o homicide investigation. Agad na tinuon ng mga otoridad ang kanilang buong puwersa sa paghahanap sa mga taong maaaring may direktang kaugnayan o kinalaman sa pagkawala at pagkamatay ng dalaga. Sa pagpapatuloy ng malalim na pagsisiyasat, lumalabas sa investigasyon ang ilang persons of interest na may malapit na ugnayan kay Jovelyn o kaya naman ay ang huling nakita sa paligid ng kanyang karaniwang ruta. Ang mga pulis ay nagsimulang mag-imbestiga sa kanyang mga personal na relasyon, mga katrabaho
at maging sa loob ng kanyang sariling pamilya at kamag-anak upang alamin kung sino ang may motibo na gawan siya ng ganong kalupitan. Hindi nagtagal, isang malaking balita ang yumanig sa takbo ng kaso nang lumutang ang ilang mga pag-amin at testimonya na sinuri ng husto ng mga investigators. Ang isa sa mga naging pangunahing suspect na lumutang ay isang malapit na kamag-anak o pinsan mismo ni Jovelyn na nagngangalang Leobert Dasmariñas. Sa harap ng mga otoridad at sa ilang pahayag sa media, gumawa ito ng isang nakakagulat na pag-amin. Ayon sa kanyang testimonya, may kinalaman siya sa krimen at may iba pa siyang kasama na tumulong sa kanya upang isagawa ang pagdukot, pang-aabuso at pagpatay kay Jovelyn ang gabi ng August 5. Ang pag-amin na ito ay mas lalo lamang nagdulot ng sakit sa pamilya dahil ang taong tinuturing nilang kadugo ay siya palang magiging daan sa kapahamakan ng dalaga. Sinubukan ng pulisya na buuin ang eksaktong takbo ng mga pangyayari o ang timeline bago ang pagkawala ni Jovelyn. Batay sa mga testimonies na ito at sa mga nakalap na pisikal na ebidensya, pinag-aralan ng mga investigador kung paanong hinarang si Jovelyn matapos siyang bumaba sa pampublikong sasakyan, kung paano siyang dinala sa liblib na lugar ng Barangay Santa Lourdes at kung anong eksaktong oras sinagawa ang karumal-dumal na krimen bago iniwan ang kanyang katawan sa damuhan. Ang bawat salaysay ng sospek ay maingat na itinugma sa mga kuha ng CCTV sa mga karating lugar upang matiyak kung nagsasabi nga ba ito ng totoo o kung may iba pa siyang mga tinatagong impormasyon. Sa kabila ng mga pag-amin na ito ay marami pa ring mga katanungan ang nanatiling nakabitin sa ere. At ang pagbuo ng puzzle ng huling gabi ni Jovelyn ay naging isang masalimuot na laban para sa hustisya na patuloy na binabantayan ng buong sambayanan. Gayunpaman, naging komplikado rin ang kaso dahil kalaunan ay iniulat na binawi niya ang ilang bahagi ng kanyang pahayag. At may mga tanong na lumitaw tungkol sa paraan ng pagkuha ng kanyang confession. Dahil dito, naging mas maingat ang mga otoridad sa pag-asa lamang sa pag-amin at mas binigyang halaga ang forensic at iba pang mga ebidensya. May ilan ding mga persons of interest na sinuri at in-interview ng mga investigador noong kasagsagan ng kaso. Kabilang ang mga taong may koneksyon sa kanyang huling mga galaw at komunikasyon. Ngunit hindi lahat ng naimbestigahan ay naging suspect o kinasuhan. Ang kaso ni Jovelyn Gallieno ay tuluyan ang nailatag sa kasaysayan bilang isa sa mga pinaka-tinutukang kaso. Hindi lang sa lungsod ng Puerto Princesa kundi sa buong lalawigan ng Palawan at sa Pilipinas. Sa loob ng maraming buwan, walang ibang pinag-usapan ng mga tao kundi ang sinapit ng 22 taong gulang na empleyado. Ang bawat balita, ang bawat desisyon ng korte at ang bawat akbang ng kanyang pamilya ay patuloy na sinusubaybayan ng publiko na tila ba naging bahagi na rin sila ng pamilya Gallieno sa paghahanap ng katotohanan. Ang tindi ng emosyon at ang misteryong bumalot sa krimeng ito ang nagdala sa kaso sa isang antas kung saan ay hindi na ito basta isang lokal na insidente lang ng krimen, kundi isang pambansang issue na nag-iwan ng malalim na marka sa lipunan. Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang dokyo sa dilim.